Parang may lasa naman yung Java rice. Malasa, tender. Ang ganda naman dito. Perfect al dente. In fairness, matapang yung coffee. Wala na, wipe out na. O, ganyan siya kasarap. Coffee cream. Guys, nandito na pala kami sa may beach. And ang ganda ng araw. Ang ganda ng beach. Papakita ko sa inyo. Look, oh, grabe. Ang ganda. High tide lang ba? Grabe talaga this Boracay. Nakakainis. And guys, as a first-timer tourist, parang Koreano. Grabe! Look at the sand. Ang ganda. So guys, nandito na kami sa Boracay and we're gonna try yung mga food na nakita namin sa TikTok. Ito yung mga sikat. So, papakita namin sa inyo. And also yung mga nandito sa front beach, ililibot namin kayo. We're heading sa D-Mall. Papakita namin din sa inyo kung ano yung mga kainan dun sa D-Mall. So, sa taas, ito yung Hakuna Matata. Isa din ito sa mga sikat dito. Tayo sa, nandito rin yung Chowking, may Jollibee rin. And we're here now sa D-Mall. Ito nga pala yung Epic. Makikita niyo rin yung mga ganito. Bilihan ng mga damit. Meron din mga gadgets din dito, everything. Ito na yung pinaka parang department store nila dito. May crepes dito, may chocolateria. Nakikita natin sa Tagaytay. Yung gustong-gusto nito. Then on the right, nandito yung mga damit. Turks din. Ah, isa to sa masarap. Yung nakainan namin, yung backyard barbecue. Kain tayo dyan. Ayan o, isa sa mga the best. Ito, steampunk. Masarap daw yung burger dyan, but I haven't tried it yet. Dito sa may Lemony Cafe, masarap yung ano nila dito, yung mango. Masarap yung mango dyan. Pwede natin i-try later. Pero yung coffee, hindi masyado masarap. And this is steampunk. Katabi nung Pick Me. Activity naman to. Cook. Ayan, mga Korean something. Ito naman yung Chicken Inasal Island na itatry natin. Kasi sobrang daming tao talaga dito. Guys, here's their menu for your reference. Ito lang yung ino-offer nila. So, usually na in-order daw dito is despecho. So, ito yung tatry natin. Okay, so guys, dumating na yung aming pecho. Mostly pecho yung in-order namin. Si Jervis nagpaa. Actually, medyo maliit yung paa nila. But the pecho is so-so. Hindi siya ganun kadami compared dun sa mga inasal kung yun yung ine-expect nyo. In-order nga pala namin is Java rice. Yung Java rice namin is nag-upgrade kami for Additional of 20. Yes, additional for 20 pesos. Order din pala kami ng sisig. So, taste test muna natin ng sisig. Normal sisig lang siya for me. Nothing special. So, may special ba? Nothing special, pero okay naman siyang order. Yeah. Yun nga lang, parang marami yung taba niya. Ganda Java rice. Parang may lasa naman yung Java rice. Nga, may konti lasa siya, pero hindi siya sobrang malasa. Ang masarap daw dito is this, yung chicken oil daw nila. So, try natin dito. Manamis-namis yung oil niya. Hindi siya yung parang achwete lang. No? Harap. Atsara naman. Normal atsara. Harap. Ang problem ko lang yung rice medyo matigas na. Parang kahapon pa sinaing. Pero okay naman siya. Sarap. Medyo matagal lang yung waiting time. So guys, tapos na kami dito sa Island Inasal. And to be honest, hindi kami ganun ka-happy. Happy ka ba sa Inasal? Okay naman siya. Yeah, but It's okay, yeah. pero wala siyang Oo, yung like, yes. Parang hindi ko masyado na-gets yung mga, you know, yung nag-hype nun. But we're here na sa Mango Mama. Katapat lang naman to. So guys, ito yung mix na vegan na from Mango Mama. And, tikman mo. Actually, yummy siya. Tikman ko na siya kanina. Masarap. Muscovado, no? Muscovado. And then sa ilalim yung black rice. Oh. Mainit yung black rice. Harap talaga. What's your verdict? I love it. Harap. Maasim lang yung mangga mismo. Yung fresh fruit, but the ice creams, everything else, it's really good. Yeah, masarap. Worth the price. Worth Yeah, the for dime. 20. At least nabawi naman yung kinain namin kanina, di ba? Yung mangga, hindi ko matitikman. Asim. Hindi naman kasi mo yun. Worth the try.
So, we're done sa, ano ba to? Mango Mama. And, ang sarap! It's really good. Worth it siya. Gusto ko pa ng isa pa bago umalis. Yeah, 320 lang siya, but it's worth the hype. Ito yung mga it's worth the hype talaga. Must try. Yan. 320 siya, pero mas maganda. Kaya namin kainin dalawa lang ni Jervs eh. But, pag gusto nyo, gahaman kayo katulad ni May. Yan. Yes. For yourself. Don't share. Here yung ice flakes. And then, ito yung gelato ng Aria. And then, here's one of our favorite restaurant here in D Mall. One of the recommendation also is here at Seasons Cup. Let's go! Boracay sea salt nga pala itong tinry ko. So, pinabili ko kay Jer. So, let's try. Ang ganda! And with the view pa. Ang ganda. Let's mix para mas matikman natin. Medyo pricey lang yung coffee nila. For 270. Mahal siya. But with the view naman kasi maganda. Sarap. Masarap. Tingnan mo. So guys, nandito na kami sa Aria. Nakakailang balik na kami dito. And super duper the best to. Pero may mga itatry kami. Like yung with ink pasta. Kasi requested by me. The food is here. And in fairness, sobrang bilis. Wala pang 10 minutes. So yung in-order nga pala namin is yung pasta bolognese. Tapos yung squid ink pasta. And then the pizza na 4 stagioni. Something like that. So dito muna tayo sa pasta. Bongole something. As expected, ang sarap niya. Kung lasa mo yung seafood, masarap to lalo kung may chili flakes. Or dagdagan niya ng olive oil kasi makakapag-request naman kayo ng extra olive oil. Sarap. Perfect al dente. Next one is the squid ink pasta. Ang ganda ng texture niya. Actually, homemade yung pasta niya. Sarap. Oo nga, sarap. Wala siyang lansa, so kung nag-worry kayo kapag squid ink, wala siyang lansa. Ang sarap niya. Perfect. Pizza. Ito yung favorite pizza namin dito. Nakapag-try na kami ng ibang pizza here, but ito yung lagi namin binabalagan. Sarap. Super affordable ng food nila. Compared sa ibang Italian restaurant, okay na yung price. Hindi siya super mahal. Sarap talaga siya. Kasi ano siya tawag dito, Italian talaga. Hindi siya yung Italian kuno. Sarap talaga yung pizza pag ano, pugon, niluluto. It's really good. Lalo na yung squid ink. Babalikan ko talaga. Perfect siya. Bira kasi may nakagawa ng ganyan kagandang kasarap. Yung squid ink. Tapos yung pagkakaluto pa al dente. Madalas kasi malansa yung gawa ng iba. Oo. Kasi ang alam namin is Italian talaga yung nagluluto dito. Kasi may time na lumalabas talaga siya para makipag-mingle sa mga customer. Go for Aria. Dito kami sa Purple K Cafe. And tabi lang to ng Lime Hotel. Bestseller nila dito is the Dulce Cafe. So, gusto ko talaga ng coffee after dinner. So, pinagbigyan lang ako ni Cherlies. Double pala siya. Kaya hindi sila magastos sa baso kasi may cup na paper cup, tapos meron din plastic cup. Kaya pala 200. Masarap yung coffee nila na nasa so-so. Nasa gitna siya. Parang kung i-relate ko siya, nasa 7 siya. Matapang yung coffee. Sarap siya. Masarap na. Actually, ang laki ng place. Maraming upuan. Kaso nga lang may limit na 1 drink per person nakalagay doon. Tapos maximum of 2 hours. Yes, nakalagay sa mga tables nila. So, bawal tumambay dito ang walang binibili. And ang cute ng cafe nila. Very Korean. Open sila from 7 up until 11 p.m. So guys, this is our day 2. And nandito kami sa Smokes. Dito lang yan sa may D-Mall Palengke. Sa may gilid or likod nitong Feliz Hotel. So kung galing kayo sa beachfront, dire-diretso nyo lang. Tapos hanapin nyo yung D-Mall Palengke. Hilera siya doon. When you say palengke, yung mga meats, gano'n, yung mga gulay. Kasi yung literal na palengke market. And nakita lang namin ito, nadaanan namin ito kahapon. Okay, so we're gonna try. May libreng sabaw din pala sila. Tikman muna natin yung pancit. Yum! Ang sarap ng pancit. Ang sarap ng pancit. Ang sarap ng pancit. Malinamnam pa. Favorite ni Jervis yung pancit. Next naman is the lechon kawali. So yung sauce niya is parang mantumas na. Malambot. Hindi siya matigas. Ang sarap. Tapos it melts in your mouth yung taba. Ang sarap.
Gantong lechon kawali yung gusto mo. And then here naman tayo sa buttered garlic shrimp. Oh my gosh, ito yung favorite ko. Gusto ko kumakain ng buttered shrimp kapag nasa bakasyon. Ay, nasang fresh. Alam mong fresh yung buttered garlic shrimp. Ang sarap na sauce. Yeah, ang laki rin ng shrimp nila. Ang laki ng shrimp. Sarap ng shrimp. Alam mong fresh, tapos hindi overcooked. Ang sarap. Ang sarap. Overall, sa akin masarap. Tikman natin yung soup nila na free. Pwede na free soup. Okay, so hindi natin na feedback yung mga kasama natin. Siya, masarap yung food. Ang lasa ng pancit. Hindi ako mahilig na sa pancit talaga. Pero ang sarap ng pancit. And then, yung lechon kawali nila, ang sarap din. Hindi siya yung basta lang niluto kahapon, tapos nire-fry today. Masarap siya. Fresh yung lasa. Same with the shrimp. Fresh din yung lasa. Tapos hindi siya over. So, may enjoy mo talaga. Yung soup, masarap. Maluya-luya. Lechon kawali masarap. Nagme-melt sa dila. Shrimp masarap din, lasang fresh. Pancit, masarap din naman. Pero hindi siya yung pancit na sobra lasa. So for me overall, recommended siya compared dun sa mga ibang nakakainan dito and hindi siya ganun kamahal. So next one na tayo. So ayan, dito yung pinaka entrance para makapunta ka dito sa D-Mall Palengke. Ito yung Feliz Hotel. Kakain kami dito sa may ice flakes, one of the best desserts daw in the island. And ang sabi nila masarap daw yung mango coconut. So, that's we were gonna try. So now guys, nandito naman tayo sa ice flakes. Ang best seller daw nila dito is ito, mango coconut. It's super yummy daw. So, we're gonna try. Ano? Masarap? Sarap. Masarap. Okay. Ako naman. Ito yung tsura niya. Like, super flaky. Ang ganda ng place nila actually. Malaki, spacious. Hindi ganun kalamig. So, pag basa kayo, pumasok kayo dito, hindi ganun kalamig. So, try ko na. Ang sarap. Hindi siya yung lasang parang mango flavoring lang. It's yummy. Masarap talaga. Sarap talaga. Yeah. Tapos may side siya na ano tong side? Oh, may coconut flake. Ang galing oh. Ang sarap na may coconut flake. Grabe, ang sarap. Ang sarap niya. Gusto ko to kasi Coco Mama. Yeah. Ay, sa Mango Mama. Ako rin, mas okay ito sa ikaw, Mango Mama. Coco Mama. Yeah, ay mama, mango mama. Mango Mama. Pero parang Mango Mama. Mas bet daw ni Jervs. Kami dalawa, actually. Mas bet ko to. Kasi parang super strong nung Mango Mama. But still, pares naman sila masarap. Kanya-kanyang taste. Nasa kabilang table yung matcha. And ayun yung itsura niya. Yun yung mga nakikita niyo sa Instagram, TikTok na may mata. Guys, we're here na sa Suba Grill. Isa to sa mga pinaka-top recommendation. And kakatapos lang namin. Dinner time pala kami pumunta dito. And malapit siya sa may D-Mall Palengke. Entrance sa D-Mall Palengke. Or bumaba kayo dun sa may Tiger Spa. Or pinaka-the best, Macdo. Tapos din yung going to Bulabog Beach, nandun yun. First things first, itong fried rice nila. Highly recommended. Cheers! At alam niyo, ito yung dahilan kung bakit kami pumunta dito. The egg rice, no? Yeah. Oh, ang sarap. Malasa ka. Sarap. Sarap ng rice. In fairness. Just a normal sisig. Oh. Malasa. Makalamansi. Parang pinatak na yung kalamansi sa kanya. Sarap. Ang main attraction is this. Look, gaano kalaki siya. 12-inch na barbecue. Ang laki nung pork barbecue nila. Meron nga pala siyang kasama na sauce. Piri-piri, atsara, tsaka parang radish. Relish, okay. So, let's try muna ng walang kung ano man. Peri-peri. Oh, ang lambot ng barbecue. Ang lambot. Ang kapal, ang lambot. Ganyan, tsaka kapal. Masarap, masarap ka. Masarap yung barbecue niya. Parang piling ka kaya na ng 2 tao dun sa barbecue. Ito yung piri-piri. Super juicy niya. Itsura pa lang super juicy na. Piri-piri pecho nga pala. At tingnan muna natin na walang sauce. Oo, ang sarap. Ang sarap. Then, tingnan natin yung may sauce na piri-piri sauce. Ang sarap ng piri-piri sauce. Ano ba yun? Sarap. Papa. Ang sarap. No joke, masarap siya. Parang isa pa lang to sa
masarap na nakain namin dito. Masabi ko lang, dito kayo kumain agad kasi yung fried rice nila sobrang sarap. Worth the price. Piri-piri chicken nila. Isa na to sa pinaka-moist na nakain kong chicken. Sobrang layo niya sa ibang chicken na natikman ko dito. And at the same time, for a breast pork, kada siyang moist talaga. And flavorful. And then yung sisig nila, masarap din talaga siya. Super malasa siya. Though nakakuntian ako sa serving, but it's worth it. And then yung pork, kung worried kayo, yung mom nyo or yung dad nyo is hirap ngumuya or lagi nagkakatinga, I would say na orderin nyo yung pork barbecue. Kasi ang lambot niya talaga. Sobrang good siya. Walang matigas. So walang sasabit. Sure ako. Back to me, ang sarap ng barbecue talaga nila. Like, walang tapon sa lahat na in-order namin. Yung sisig, malinamnam. Ganito yung sisig na gusto ko. Yung may dating, ganon. Tsaka ang sarap ng mga sauce nila, lalo na yung piri-piri sauce. Isa to sa mga unahin nyo pag pumunta kayo dito. Good job. Zumba. Or sila rin pala yung may-ari nung Nalka Seafood. Pag pumunta rin pala kayo dito, pwede kayong gumawa ng reels and then upload it and then bibigyan nila kayo ng free chocolate mousse. I'm not sure kung lagi ba nilang ginagawa yun, but ayun yung in-offer nila sa amin. Here na kami sa may Mesarap. Second floor siya, kaya nakakaloka. Oh guys, third floor pa pala. Diyos ko. Oh, but pagpasok nyo, oh, cash lang pala sila dito. Maganda pala. Guys, nandito na yung food and ang ganda kasi fully sterilized siya and at the same time, naka-sealed yung spoon nila. So, you know, na-clean yung mga food nila. Let's start na yung kebab nila. Ang pinili pala namin is lahat beef, cucumber, garlic, something nila. Hap. Manipis lang yung cut nila ng beef. Masagit ang juicy na hindi. Pero hindi na super juicy. Yummy. Parang pesto sauce nila. Oh, red pesto. Mas masarap yung red pesto. Puro pizza. Onion na may tomato. Oh, top. Meron din ganito. Ano pa ito? Radish? Peanut. Horseradish. Masarap. On the side also may ganito. I don't know kung ano to. Pickles. And then may calamansi din pala sila. Itong calamansi juice na to, ito yung mga nakikita ko sa mga vlogs, but so far wala naman siyang nothing special. Calamansi lang. Parang may honey. Ganun lang siya. Itong moza beef. Mukhang masarap yung moza beef nila. Tapos mukhang super juicy pa. Talagang mozzarella yung nasa taas. Hindi yung panggap na mozzarella. Kasi may mga panggap na mozzarella. Tapos may pita bread, tomato, cabbage. Ang kasama pala sa gilid is, I think ito yung pesto and cucumber garlic. This one. Okay. Sarap. Sarap. Ano, try. Parang juicy yung beef niya. Actually, hindi parang. Juicy talaga yung beef niya. Sarap yung pita bread. Ang lambot na ang tamis. Tapos, ang sarap. I feel like ito yung babalik ako dito. Ito. Ito yung mga gusto ko pagkain. Itong Mezzo 3, pwede na to talaga. But, mas masarap siguro to pag mas mainit. Yung mga side dish niya masarap, yung mga sauce niya masarap. Ang highly recommended, itong mosa beef nila, mas masarap to. 10 over 10 to. Ang sarap. So far, hindi siya fail. Hindi siya fail for us. Okay, so tingnan natin ang feedback ni James. Sakto lang. Kay Jerv, sakto lang. Then si May, feeling ko pares kasi sila ng taste. Yeah, masarap siya. Yung beef niya tender. Hindi siya super soft, pero tender siya. Lahat ng sauce nila nag-complement dun sa food itself. Tapos yung buttered rice nila, hindi naman siya joke time na buttered rice. At ang buttered rice talaga siya. Then itong matza wrap nila, na it's really good. Masarap yung lahat ng nakalagay sa kanya. So far guys, okay tong Mezzo wrap sa amin. Babalikan namin to. Ako, ang mababalikan ko dito is the moza beef. Yeah, masarap talaga. Beef lang talaga in order namin kasi we feel like mas mahal ang beef sa palengke. So para masulit nyo, mag-beef kayo. But you have a choice if you want chicken, pork, up to you. But for the beef, goods to. Malasa, tender. Good for the price na siya. Almost 500 pesos for the moza 3. Basta mapakita ko na lang kung magkano yung price. So malapit siya sa may labas ng D-Mall, dun sa may highway banda. And yung place maganda guys. Medyo maliit lang siya. Hindi siya pwede sa mga matatanda kasi sa third floor siya. So may hirapan yung mga matatanders or yung may mga, alam mo yung problema sa tuhod. Yung first and second floor kasi parang yun yung service area nila. And then yung dining area nila is on the third floor. Marami namang electric fan, hindi mainit in fairness. So yeah, try nyo to. We're here naman sa Lemony Cafe for dessert. Isa to sa pinakagusto namin restaurant ni Jervs or ng cafe in terms of dessert. Kasi ang sarap talaga nitong mango kinemer nila na parang mango graham. Ano matawag dito? I don't know. In order ko dito is this
flat white ice. So, kinakailangan lagyan siya ng syrup para medyo tumamis siya. But, let's see kung nag-improve ba. Kasi, as far as I know, hindi siya ganun kasarap. Parang normal na coffee lang. Hindi ko marirecommend to kasi alam mo yung kaya niyong gawin sa bahay. Ganun lang siya. Kung mahilig kayo sa mga coffee na may flavoring talaga, I don't think I can recommend this. But yung marirecommend ko talaga sa inyo dito is this mango. Gelatin yung gitna, graham yung ilalim, but super yum nito as expected. Yum. And then may in-order si May, which is the Snickers. Manata. Ito, never ko pa natikman dito. Parang siyang Reese's sa gitna. Masarap siya, para siyang Reese's. Diba? Dark chocolate. Hindi siya matamis. Okay lang. Marirecommend ko to sa mga nanay nyo or sa mga hindi masyado mahilig sa matatamis. Sarap nun. In fair. As usual, talaga masarap yung dessert nila dito. For the coffee, I can't recommend it. But for the dessert, approve talaga sa akin. Ang kapal ng chocolate niya, in fairness. Sarap. Ang sarap na. Sarap. Ang sarap. Ang sarap niya. Masang Ferrero. Yun. Parang nga siyang Reese's actually. Parang naghahalo ng Reese's and Ferrero. Ito talagang totoo yung sasabihin ito kasi pastry chef siya. So, alam niya yung masarap sa hindi. Okay, si May. Pastry chef kasi ito eh. Ito guys, yung brutally honest. Brutally honest talagang rin. Masarap yung Snickers pie nila. Pasakto lang yung sweetness niya. Kung mahilig ka sa chocolate, okay to. Perfect yung nuttiness niya. Perfect din yung amount ng salted caramel niya sa loob. And even yung chocolate crust niya, masarap. Pero yung mango graham, so-so siya sa akin. Kasi hindi ako fan ng gelatin. Sa akin, lalo pag mango graham, I think you can always make it with heavy cream, then condense to make it sweeter. Hindi lang talaga ako fan ng gelatin. But guys, sabi ko sa inyo brutally honest, but yeah, iba talaga yung taste. But for us, okay itong mango, kay May ayaw. Sinasabi lang talaga namin sa inyo yung totoo. Ayaw namin ng sugar coat. So kapag nagustuhan namin, sasabihin namin sa inyo. Pag hindi, edi hindi talaga masarap. Yun lang yun. Magbubuffet kami tomorrow. Separate video na lang yun. Para maikot ko pa kayo dun sa mismong buffet. Kasi grabe expectation namin dun. Yeah. Yung buffet na yan, seafood buffet yon, and it's only 800 pesos. So, watch it out. Watch it out. So guys, nandito pala tayo sa I Love Barbecue Ribs. And ito yung mga napuntahan namin last 2022. And binalikan talaga namin ni George kasi ang sarap talaga dito. Lalo na yung ribs. But we wanted to try din yung ibang dish na hindi pa namin natatry. Natry din pala namin yung seafood platter dito. Masarap yung seafood platter. And then, yung baby back ribs. But this time, na-try ulit natin baby back ribs kasi nga gusto natin patikin kay May. This is the Feliz Hotel. And then, tapat lang niya yung I Love Barbecue. Maganda yung place, actually. Spacious siya. May alfresco dining. So, kahit basa kayo, pwede kayong kumain dito. And no outside food and drinks dito. So, make sure na huwag kayo magdadala. And this is our last night na. Kaya, dito na kami kumain. Sa pinaka-last na nasa listahan natin to menu, sa I Love Backyard Barbecue. So yun, let's wait for the food na nakapag-order na rin sila Min. By the way guys, I forgot to mention na from 11 a.m. up until 9 p.m. lang daw talaga sila. Medyo mas maaga mag-close compared doon sa ibang shop here. But pag weekend naman daw, hanggang 10 p.m. sila. And mabilis yung serving nila dito. Like, kaka-order lang namin, wala pang 10 minutes, tapos na, may abang ata sila. Yun, even yung kay kasi ba yung kanina? Kay Mezarap. Actually, kay Mezarap, I forgot to mention din, ang tagal. Ang zugba pala yung mabilis. Yun. Pa ako nakakapag-start, but ang dami na sinasabi ng dalawa, nasasarapan na sila. So, first things first, itong calamari. Ito kasi yung nasasarapan sila, based dun sa mga reaksyon nila. Sarap. May ibang lasa. May lasa. Medyo maanghang siya, pero ang sarap. Ang sarap. Yeah, ang sarap. Ang sarap. Parang paanghang siya ng paanghang. Pero ang sarap. Onion rings naman. Itong onion rings na ito, ang laki. Ang cute din ng presentation niya. Nasa ibabaw siya ng pineapple with the sauce of bato or what? Ayun. Ay, ang sarap. Masarap yung breading nila. And then lastly, as expected, let's try the barbecue back ribs. Yan o. Ang juicy. As expected, ang sarap ng sauce. Okay sa akin yung sauce, matamis-tamis. Malambot. Juicy, hindi siya dry. Kasi minsan yung mga baby back ribs, madry yan. Pag hindi tama yung pagluto. And then they have a sauce here. Try natin na may sauce. Ay, ang sarap.
So, the sauce, alam mo yung sauce na parang may pineapple juice na hinalo. Ganun yung sauce na. And then, for the rice, the backyard barbecue rice. Oh, may lasa talaga yung rice. Oh, para siyang yung sauce na barbecue ribs. Tapos, hinalo siya sa rice. Masarap. Paunti-unti na lalalasahan mo. Tapos yung parang ganun yung lasa. Masarap siya, guys. Must try talaga. Mukha lang disappointing yung calamari at first, but katagal-tagalan. Talagang to. The best. Parang smoky yung calamari, no? Your verdict. Kasi iba-iba talaga yung panlasa namin. Yung ribs, masarap talaga siya. Juicy, talagang juicy siya. Pati yung sauce ng ribs masarap. Hindi siya yung overpowering. Ito, actually, sarapan ako sa sauce ng ribs eh. Yeah. Hindi ako mahilig mag-sauce, pero onion rings, typical onion rings. Wala masyadong lasa. Sa akin, wala masyadong lasa. Calamari, masarap siya. Kasi sarap nung may hinalong breading. May hinalo din sa breading, so may lasa siya. Maliit lang talaga yung portion niya. Yun lang yung problem. Yung rice niya, masarap talaga. Malasa na talaga siya. And then, yun yung I love barbecue rice. And then sa ribs, ako hindi ko na kailangan ng sauce. Tasty enough na siya for me and malambot din talaga yung meat. Nagpo-fall off the bone siya. Then yung calamari, masarap siya, malasa talaga siya. Though, I expected more nga then same with them ng amount, a bigger amount. But it's really good. Then yung onion rings, agree ako kay Jervs, wala siyang, oh my God, but ang sarap niya. Like, kung i-ask niyo ako if o-orderin ko siya ulit, o-orderin ko talaga din siya ulit. So yun, all in all, I love it. Everything na in-order namin, must order. Yun nga lang, di talaga kami nagpapantay dun sa onion rings. Kasi halos lahat kasi umu-order ito onion rings. Kaya every time dumadaan kami, parang nakikurious na kami. So in-order na rin namin. But it's a typical onion ring. Para sa amin talaga, the best talaga barbecue ribs dito. Ayun. So kakain na kami. Guys, yung calamares nila is from Chocolateria. I think partner sila. Ang sarap talaga nitong calamares na to. Wala na, wipe out na. Oh, ganyan siya kasarap. Ito lang yung ginamit na Guys, this is our last and final day here. And today is August 14. Nakaulan na kasi ang sabi ng weather forecast, uulan daw. Or may bagyo na darating. Tomorrow ba? O today? Today. So, tingnan niyo yung dagat. Kahit naulan, ang ganda pa rin ng Boracay. This is on August, habagat season. Oh my gosh! Oh, marami ka rin nagsiswimming. So guys, nandito tayo sa Aplaya, sa Station 1. This is a front beach cafe. And ang ganda ng aesthetic. I think mas maganda to pag umaga. And supposedly ang order ko yung ocean latte. Yung color blue nila. But wala daw kasi silang available na whipped cream. So ito na lang in-order ko yung dalgona. Ano man siyang yum? Wait, let's try. Kasi nag-aantay na lang kami ng flight. Busog na rin yung kasama ko. So ako na lang yung nag-order. Oh, super thick naman. Sa halo ko na tong Dalgona Cafe nila. Hirap paluin, but mukha naman siyang may lasa. Fairness, matapang yung coffee. Matapang yung coffee. Hindi pa siya super halo, but pwede na siya for 180. For the place, food, yummy siya. Si Jervis, ito try niya. Yup, no? masarap. Ganda ng view. Okay, so guys, as expected, our 4 days food trip in Boracay has come to an end. And ang mahal talaga mag-food trip sa Boracay. But thankfully, for sharing lahat ng mga kinain namin. And tatanungin ko ang aking mga kasama kung ano nga ba ang worst and best eats na talagang babalik-balikan namin dito sa Boracay. Ang uunahin nga pala natin is our worst food or restaurant na nakainan namin. Siguro ako muna yung magsisimula. Pero alam nyo, meron talaga, ewan ko kung pre-press kami, but for me, ang worst, ewan ko, ito yung lagi ko nakikita sa TikTok na sabi, hindi ka daw pwede pumunta or umalis sa Boracay nang hindi kumakain dito. But hindi ko talaga magets. So our worst or my worst restaurant is Island Chicken Inasal. Ewan ko, hindi ko talaga nagigets, no? I mean, okay. Kasi hindi ko talaga siya nagigets. Hindi ko nagigets yung mga nakikita ko online na masarap daw siya. So, for me, hindi siya pasado kasi hindi siya ganun ka-juicy talaga. Worst. So ayun yun, same. Island chicken inasal. Hindi talaga, parang mas masarap pa ikaw na lang yung nagluto. Mas masarap pa yung mga fast food. For the price itself, mas okay pa yung mang inasal. Pati yung lasa. Yung mahal niya, nasa 270 siya. Ikaw? Ako, ang worst ko, yung Chicken Island inasal din talaga.
Kasi sa totoo lang, sa tagal ng hinantay namin para sa serving, we'd expect na talagang bagong like nung pag-order namin dun pa lang siya sinalang. So dadating siya sa amin dapat ng fresh, pero no. Dumating siya sa amin ng malamig, even yung rice nila hindi ganun kainit. And yung sisig nila binalik pa namin kasi nga yung sizzling plate nila literally hindi siya sizzling. So nung nilagay nila yung raw egg on top, hindi siya naluto at all. So talagang ipinaluto pa namin talaga siya sa loob. So, tapos binalik talaga namin siya na and para... super late na ng serving niya. Ang late ng serving niya, ang late lang nung pecho, ang late lang nung paa sa'yo, di ba? So, Tapos, hindi talaga siya juicy. Yung So- rice, parang alam mo yung rice bagong sahay, tapos pinasok mo sa rep. sarap. Yun. Yes. Ang tigas ng rice. So, hindi namin alam, guys, kung natsyempuan lang ba namin na baka bad mood yung cook. Kasi ang dami talagang good reviews niya. But diba, dapat kung masarap talaga or ano yung service standard na lahat talaga any time Hindi of the pwedeng day. na timingan lang kami na, baka sa punta nyo hindi okay. So, it means hindi okay kasi hindi sila consistent. Oo, actually yung waiting namin is nasa 30 minutes. Matagal talaga siya compared dun sa mga other na napuntahan namin. Kaya we expect talaga na sana juicy siya sa loob or mainit man lang pag sinerve, but no. Even sana kung yung yung capacity nila nasa 30 to 40 persons kaso parang nasa around 20 persons lang ang capacity lalo na nung nandun kami. Naka-full sila pero hindi naman sobrang dami as in. Yeah. Marami naman silang staff wala namin kung ba't ganyan nangyari. Yeah, but disclaimer guys, iba-iba yung panlasa natin. Maybe sa amin, hindi siya okay. But for others, most of the time, okay sila. So, sinasabi lang namin sa inyo yung totoo na na-experience namin. So, sasabihin na namin, isa-isa yung mga best food namin. So, for me, ang best is si Smoke. Si Smoke kasi guys, ang sarap talaga ng hipon niya, yung buttered garlic shrimp. Mahilig talaga ako doon. And sa lahat ng mga nakainang ko restaurant na nagsiserve noon, isa yun sa pinakamasarap na nakainan ko talaga. Kasi, alam mo yung malalasahan mo yung freshness ng hipon, yung buttered garlic, manamis-namis. Tapos, hindi overcook yung shrimp. Ang sarap talaga yan. Tapos, ang lambot nung lechon kawali. As in, parang malinamnam, tapos parang nagme-melt in your mouth talaga siya. That's my best! So, sino mauna sa inyo? Ikaw, to. Maganda siya mag-explain. Para maganda yung end note. Sa akin, Zugba talaga. Sobrang sarap. Sobrang sulit. Sakto lang yung pressure niya. Ang bilis ng serving. Tapos lahat ng sinerve sa amin masarap. Tsaka juicy. Chicken, barbecue. Lalo na yung barbecue. Grabe. Yun talaga yung gusto kong barbecue. Na-exceed niya yung expectations namin. Lalo na kung ano yung nasa picture is what you get talaga. Ang mura pa nung barbecue, guys. Yung barbecue nasa magkano? 200? 240. Mga ganun to 40. Effortless yung pagkagat mo Kasi Oh, sobrang effortless. juicy. And the best thing is, sobrang bilis ng serving. Hindi lang din kami nakakuha nun sa sabaw, but they have free soup. Yung paisa, yun lang sa Okay, so value for money, goods, mura, sulit. Okay, ikaw. Yan. For me, actually, Zugba rin talaga. Oh, So, ito yung pagdating ko pa lang dun sa counter, kasi pay as you order siya. Sa price pa lang niya, hindi ka na mamamahalan. Kung kumain kayo ng island chicken, for sure, mas Galit kakayanin talaga niyo yung siya. price. Hindi, nasa manalo. Okay, good. Anyway, pero kung kakain kayo doon, sa price pa lang, mamamangha na kayo kasi mas mura talaga siya compared doon sa ibang kinainan namin. And then, ang second kung talagang nagustuhan doon is pagdating ng food, mabilis lang. And yun yung, usually kasi di ba pag nag-order tayo, kumakain tayo sa labas, yun yung ina-expect mo ng lesser yung nakukuha mo. Kasi usually naman talaga, yung amount ng food na makukuha mo, mas maliit kesa dun sa price na ibinayad mo. Yeah. This time, it's different. Pagkadating ng food sa'yo, talagang parang, oh my God, ganun siya kalaki. Like, oh my God, talagang malaki talaga yung giant barbecue nila. Giant talaga 12 siya. inch yun. Kasi usually yung mga, di ba pinahaba yung mga barbecue lang is maliliit yung laman. Pero pinahaba yung stick. Oo. This time, mahaba yung stick, Chunk. pero like chunky talaga siya. But it was never dry. Never din siyang hindi manguya. And hindi ako nagkating actually. So, yun. Kaya ako siya gustong-gusto. And then dun sa chicken nga, sobrang, ito yung i-expect mo sa breast part, dry siya kasi it's breast part. Pero ito yung breast part na, oh my God, ang lambot niya. It's as if biting into a juicy. thigh part. Juicy siya and yung size niya is malaki talaga siya. And Sobrang by- laki. Bago kami kumain dito, ito yung nanggaling kami sa Red Whale. So talagang busog kami kasi kumain kami ng marami.
Yung linamnam ng zugba is linamnam na kahit busog ka, mapapakain ka. And yung fried rice niya, sobrang lasa. Ano kasi siya, actually, may mga masasarap kasing food na talagang, masarap talaga siya, normal masarap, pero ito yung masarap na parang, may something different dun sa taste, pero sobrang lasa niya. Ito yung sure ako, walang magsisisi sa inyo, hindi kami mapapahiya. Diba? Mas may sense yung sinabi niya. So in other words guys, nanalo si Zugba, yun talaga yung puntahan nyo. Wag nyo siyang i-skip kasi hindi nyo pagsisisihan yung mga in-order namin, yun yung orderin nyo. Orderin nyo rin yung inasal na normal nila, masarap din daw yun. Medyo manamis na miss. But since mas priority namin yung mga nakita namin ay yung mga bet namin that time, yun ang orderin niya. And talagang honest talaga yung nasasabi namin sa inyo. Wala siyang kaplastikan. I hope nakatulong kami sa pagpunta niya sa Boracay kasi all year round naman yung pagpunta natin sa Boracay. And ang swerte namin kasi August kami pumunta but hindi inulan. Inulan na lang on our last day. Napauwi na kami ngayon. And we're here na sa airport. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy ang aking mga kasama. Wala silang magawa kundi mag-vlog with me. Pero yung La Fiesta, masarap. Yeah, La Fiesta pala. Try nyo yun. Yeah, gumawa. It's a must. Yes. Kung hindi kami nag-zugba, La Fiesta ang sagot ko. Yeah, but ang gagawin ko, gumawa ko ng another video for La Fiesta itself kasi sobrang dami ng ma-offer nila. And I think mas maganda na mas detailed siya dun sa isang video. So yun, ito yung video niya. Click nyo na lang or hanapin nyo na lang on my playlist. Yun, thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Please like, share, and subscribe. Till the next one. Grr.